sa piling mo. Kay tamis sawa ng masaktan, pagod ng mahirapan, bakit hanggang ngayon ika'y nasa isipan, hanggang kailan mo wala sa piling mo, hanggang kailan mo mahihintay sa'yo. Ang bilis mo namang maglaho. Ang dating kay nais, ikot sabay alis. Sawa ng masaktan, pagod ng mahirapan, BE lang. What's up, Mega Manila? Casting to you live from the beautiful city of Puerto Princesa. It's another episode of Life and Markets Podcast. And I'm your host. Lagi naman ako yung host. So, you know, always the host. Diba? Diba? Uy, bakit nagpi-feedback? Uy, wait lang. Bakit nagpi-feedback? Why is it feedbacking? My golly, wow. Why are you feedbacking? My God. Okay, so just try this. Ayan o, nagpi-feedback. Naririnig nyo ba? Diba yung inuulit nung yung ko? Ay, nako. What's up, Rick and Morty? What's up, one per day? Yeah. 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 Hinaan ko na lang muna. What's up? Yan, bumalik na yung ko. May feedback. Ayan, wala na. Wala na siguro, no? Tingin ko, wala na. Kanina wala naman, di ba? Nagpapatugtog tayo, wala naman eh. So, ayun.
Ngayon meron pa? Wala na. Paano kaya yun, ano? Parang wala naman yun ng huli. Wala naman yun ng mga huli. There's something fishy about the fish. You know? There's something fishy. Ito yon. Ay, nakuha ko na. Yan, nakuha ko na guys. Okay na. Wala na dapat feedback to. Ayun. By the way, anyway guys, what's up sa inyong lahat? I know that you had a matumal na week because I did have a matumal na week. Matumal na week this week. Walang masyadong kahit anong nangyari, pero naka 2-0 din naman. Kasi ito ay nag-SL. 2-1 pala. O sige, consider natin to as 2-1 siguro. Ay, anong oras ba yun, di ba? Kulay blue. Ay! Blue! Blue for the week. Yes! So, 2-1 tayo for Gabay. 2-1 tayo. Ako, 2-1 for Gabay. And, you know. Tapos, yeah. It's a very good week pa rin naman kahit medyo... Yun lang kasi, may mga weeks talaga na parang napaka-konti ng signals. Biski yung actual signals lang. Kasi, syempre, hindi mo naman lahat kukunin yun, di ba? So, yun nga ang trabaho ni Gabay, di ba? Mag-filter eh. So, tapos, miski yung actual na signals lang, alam mo yun, medyo wala talaga eh. So, ano talaga parang sobrang relax for the week. And maybe we can expect that for the whole August. Feeling ko. Nararamdaman ko that we can expect that for the whole August, di ba? So, ayun. So, anyway. What's up sa inyo? How's life? Ano ba may comment na. YouTube po, yes, okay na. Okay na? Sa YouTube, okay na, di ba? Bagong gupit kayo, sir, yes. Makinis, ano? Yan ang bagong gupit sa bagong hasa na razor. Yan, di ba? Angas. 2-1 ako. Ay, buti ka pa, naka 2-1, di ba? Nice one. Wait, thank you sa share. Ngoviet. Ngoviet. Yan yung pangalan mo. Pilipino ka ba? Ikaw si kilala kita eh. Anyway. Rick and Morty, yo bads, what's up? Feedback, kulay blue, pangit ng press action last week. Kaya nga, medyo we can confirm that Tito. Tingnan mo naman yung ginalaw for hindi mo nyo pala kita. Ayan, may ganito na nga pala akong kabalbalan May gano'n na nga pala akong kabalbalan. Pwede ko na nga palang So we can do this and we can do it. Smooth, no? Smooth like butter. Wisit. And smooth like butter, di ba? So wala talaga. Ito yung for the week, ito lang yun, no? Ito yung mga nakakainis eh. Yung wala naman talagang definite na parang ginalaw talaga, alam mo yun. Na parang for the last 7 days, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan, no? Tapos pataas. Alam mo yun? Weekday, alam mo yun? Puro week lang, di ba? Nakakainis na parang, kaya ayoko ito yung mga reasons na bakit hindi ako nagma-manual trading eh. Kasi wala eh, kailangan ko mag-manual trading. Actually, nagbukas na pala ako guys nagbukas na ako ng account na i-dedicate natin for Gabay. So, ayun. So, maliit na account lang naman. Pang cloud chase. Ito, pang cloud chase lang naman. So, nagbukas tayo ng account saan nga ba tayo nagbukas? ACG. Ito. ACG nga. So, yan. Nagbukas tayo ng account for ACG. Tapos, tignan natin kung ito strictly all Gabay trades to. Diba? Strictly all Gabay trades. Yun yung goal. That's the goal of the account. All Gabay trades only. Wala nang iba. Para at least kapag yung tayo, masasabi natin na all those trades are made by Gabay only. Diba? So, ayun lang naman. Pero wala naman. Pero so far, so far wala pa, di ba? So far, yung 2-0 ko, nag-start kasi, nagkuha ko kasi nung So yung isa, nag-BE lang. So ang BE is medyo mababa lang yung BE. Pero up pa rin naman ako ng 1%. Pero kung 1% lang weekly, medyo nakakatamad kasi i-prop yun eh. Maganda yung tipong pamupuprop firm ka, na makukuha mo siya
Within the week sana. Yung ideal baga. Ideal kasi dapat tatlong panalo, you can increase it by ano, 'di ba? Kasi you're trying to raise 1%, 'di ba? So hoping, alam mo yan, hoping na makuha mo siya sa loob ng tatlong trades within the week. Yun, mabilis na yun. Okay na yun. Pero okay lang din naman hindi. Parang may nakita nga akong nagko-content nung isang araw nang umabot siya ng 16 trades eh. Si Smart Finance ata yun, di ba? Bakit kalbo ka po? Yun eh, wala eh. Wala tayong magagawa. Kalbo talaga ako, di ba? Bakit ikaw, ang profile picture mo, pickaxe ng, pickaxe ng Minecraft. Yan yung ano. Ako, sinagot na kita, kalbo ko kasi, wala lang. Gusto ko lang magpakalbo. Ikaw, bakit naman, pickaxe yung iyong napiling pickaxe yung napili mong ilagay na pangalan. Ganon. Na profile picture pala. CL Gamer. Are you a gamer? Gamer ka ba? Yan ba ang iyong Yan ba ang iyong buong personality? Yan ba ang CL Gamer 36. Diba? Isa. CL Gamer 36. Yes. I-search natin. Search natin ikaw. Di ba? Para So, tiktok.com. And search natin CL Gamer 303. Ano nangyari? CL Gamer 303. Ayan, 303. Ikaw ba to? Ikaw nga ito. Oh. No bio yet. You don't have bio yet, pero nag-effort ka na maglagay ng picture ng pickaxe. Wow! What's your repost? Bakit ka nagti-TikTok, Lodi? Yun lang ang ko sa'yo. Pero okay lang din naman. Pero sayang eh, Pero may mga gano'n naman talaga na TikTok tapos na lang. So, alam mo yan? Uy, hinalikan. Hinalikan. Wisit. Ano yan? Bakit ganyan ang content mo? Bakit ganito ang content mo, Lods? Ano ba yan? may shuglo na ako po dito. Visit. Ay, nako, mga Lods. Halika, magsagot tayo ng mga comments sa So, ano to? Nag-member ako ng economy para i-test yung AI. First of all, hindi siya AI. So, natin yun. Kasi, alam mo yun? Hindi siya AI, di ba? So, di ba? Hindi siya AI eh. Yun lang. Kasi, for someone na nagbebenta ng software, dapat medyo alam niyo yung, alam mo yan? So, medyo knowledgeable ka dapat sa product mo, di ba? So, medyo required ba magbayad ng tax yung retail? O naman, everything that has income is required to pay taxes. Di ba? So, if kumikita ka sa retail trading mo, hindi kailangan magbayad ng income tax. So, alam mo yan? Because kumikita ka eh. Basta kumikita ka, may income tax yun. Yun yung yun yung parang tawag doon, template, di ba? Yun yung template. Yo, Pendong Pisangwala. Ang ganda kaya. Oh, pak. Di ba? Pak ganern. Oh, di ba? Ganda kaya. Ingit ka lang eh. Ingit ka lang sa ulo kong makinis eh. Di ba? Pero yun nga, everything that has income should be, di ba? Okay lang naman yun. Kung maliit-liit lang naman, no problem naman. Pero kailangan mo pa rin. Kasi below 250 pesos, di naman required yun. Tapos overall revenue na 3 million pesos, okay, exempted ka pa naman, di ba? Pero, kapag lumaki na at nalaman na
maano ka doon ng tax evasion kapag lumaki na. Diba? So, kailangan mo yun. Diba? So, ang medyo masaklap dyan, kapag ikaw ay nag-withdraw ng medyo malaki from the broker tapos naipit ka sa bangko. Ang hanapin agad sa iyo noon is sa'yo ba yan? Ganyan. Are you declaring this to your income? So yun yung ano doon. So medyo makikestyon ka na agad. Doon makikestyon ka na agad ng ano mo, di ba? Lalo na if you have a parang AMLAC. Alam mo yung AMLAC? AMLAC case. So maganda. Pag ganun kasi na may institution ka, you are declaring it. You are parang exempted ka nga because you are voluntarily parang dinideclare yung kita mo, di ba? So, ayun. Bakit? Ano ka ba? Kung ako sa'yo, ito na lang ang ano yung ko sa'yo. Mag-register ka as a freelancer muna. So, parang kahit anong any form of income, makuha mo, di ba? So, any form ng income yung any form ng income, mapa retail, okay lang, di ba? So, tapos i-declare mo lang lahat ng pumapasok sa bangko mo. So, ayun lang naman yung ano doon. And I doubt na may babayaran ka kasi ang mangyayari doon is, again, pag 250 per year, yung ano mo, okay lang yun, di pa yun na magbabayad. Tapos, kung lumagpas man, 250 is yung income. So, meaning, minus the expenses mo. So, ibig sabihin, kapag may mga resibo ka, ganun, alam mo yun, may mga resibo ka ng grocery mo, ganyan, may mga resibo ka ng, your life contains themes that has some find uncomfortable. Parang mali. Comfortable, sexually suggestive. Ano? The heck? My God. Bakit ganon? Your life content... Bakit ganon, diba? 250K yearly. Yearly ano yon? Yearly, what do you call this? Yearly... So, let's say na ganito. So, kunwari, ang kita mo for this series, let's say, a very good amount, diba? Let's say 500, So, nag-i-start ka pa lang ganyan. Yan yung trading mo. Yan yung kita mo yan, diba? So, meron ka pang, let's say na yung expenses mo. Kaya nga, ano yun? Bakit ganon? na restrict tuloy ako as bakit? My God. Anyway, ayun. So, let's say na minus 300. Ayan, 300K for your expenses for the whole year. So, yung 200, exempted ka pa. Yung 250 is the income. Diba? 250 is the income yung ano mo. So, usually, ang ginagawa nung iba, ibinibelow nilang 250, di ba? So, let's say na by the end of the year is medyo ka na. By the end of the year, medyo patapos na rin, di ba? Nakuha mo na, ganyan. Tapos, may, let's say na 600, ayan. So, 600. By the end of December or November, nalaman mo, 600 na. Tapos, ang expenses mo pa lang is, let's say, 300. Ganyan. 300K. So, dyan na, Meralco, ano pa ba? Lahat na, nandiyan dyan. So, may 300K ka pa. So, kailangan mo siyang ma-fall under, ma-fall under 250K. So, ang gagawin mo ay ganito. Para minus 250. Diba? So, kailangan mo mag-spend ng 50K on something. Kailangan mo mag-spend ng 50K on something para ikaw ay, what do you call this? Ma-exempt, diba? Kasi kapag hindi mo na, kanwari, ibabayad mo yan. Ibabayad mo yan sa government, diba? So, ibabayad mo yan sa diba? So, let's say na 250, let's say na nag-300 ka. So, 300, ganyan. So, that's 0.25. So, ito, ibabayad mo to, 75. Anong gusto mo? Magbayad sa government ng 75K o gumastos ka na lang ng 50K para ma-exempt ka? Diba? So, meaning nung gumastos ka na kahit ano.
under your company, under your business name, di ba? So kahit ano 'yon, di ba? So nagigets mo ba? So there's a lot of ways para iwasan, alam mo 'yon, iwasan na you're still doing it legally, di ba? So ayun. Ayun lang naman. Domjo. Ang ganda naman ng pangalan mo, Domjo. Domjo. Gets mo? Paano maka-avail ng bot? Sa Discord ko lang. Discord bot lang. So, may nag-report siguro nun. Ano namang sexual ang ginagawa ko? Ha? Mga buwaka ng... Ano ang sexual ang ginagawa ko? Ha? Ano? Bakit ikaw nag-report, no? Ikaw nag-report, Ikaw nire-report mo ko, You're gonna get me banned. Hey! Kamusta, Chay? Sarado, Mark, eh. Wala, relax lang tayo, di ba? Chilling lang, usap lang, di ba? So, usap lang, di ba? Ayan. yung pinanood mo, ay, oo! Kasalanan mo pa yon. Sa bagay, kasi ako naman nagbukas ng oo nga, no? Yun nga. Yun, nagka-warning ka din ba doon, CL Gamer? Na na-restrict din ba? TikTok, hindi ko po yun. Kay CL Gamers 303 po yun. Oo nga, no? So, ayun. Wala tayong magagawa. Di naman. Bakit gano'n? Bakit ako? Diba? Bakit ako? Di talaga ako maka-adapt ngayon. Si Saitama naging quant na. Ano daw? Saitama? Sino si Saitama? Trader? Naging quant na? Saitama, One Punch Man? Diba? Yung ba yun? Si Saitama, One Punch Man? Diba? Paano maka-avail ng bot? Sa link lang sa bio, Lods. Jowa ni Tuna. Sino si Tuna? Ano pangalan naman, Diyos ko. Ano yung sinasabi mo, Chay? What you saying? What you say? Hindi ko makahanap yung tamang Si Saitama naging... Ako! Si Saitama! Kasi yung ulo ko. Ayun. Dahil yata naka-live view tapos for public. Ay, ganon. Ayun. Sorry na, TikTok. TikTok, I'm very sorry. Huwag mo na ako i-restrict. Diba? Huwag mo na ako i-restrict kasi... Sige na. I'm very sorry. I'm very sorry for Paano ba natin kukontrahin yun? Nakukontra ba yun? Pwede bang kontrahin yung niya? Inaral mo na, boss, yung Bybit. Ay, yeah. Thank you for asking. Yeah. I think okay na. Kaso, ito ang problema ko. Ito, so Bybit, di ba? Wala naman laman Bybit ko, so okay lang. Sige, pakita na natin. Walang laman yung Bybit ko. Ayan. Ayan, so... Ano nga ba to? Wait lang, paano nga ba to? Wait lang. Google Authenticator. Ang dami namang arte ng Pero okay din, Makikita mo na kung paano i-treat ni yung security niya, di ba? So, very nice, 336. Ayan, so bukas tayo ng Bybit. Bukas tayo ng Bybit. Ayan, so, ito, Bybit. Ayan, so tingnan natin yung aking napakalaking asset pool. Asan na yan? Buds. Ito ba yun? Parang hindi ito yun Bakit walang laman? May naglagay ako pang subok lang. 30 USD. Pang subok-subok. Manavigate ko lang. Bakit assets? Ito ba yun? Funding account. Ba't walang laman? Overview. Hindi ito. Hindi yata ito yung ko. Tapos wala ring MT5 dito. The heck? What's happening, man? Hindi ito yun. Hindi ito yung account ko. Wait lang. Scam ba ang masyado ban ka pa niyan? Hinahatak mo sa algo TikTok niyan. Ganun ba yun? Sorry na. Sorry na. Sorry na po. Sorry na, Lodi. Wait lang, inaano ko. Ayan.
USDT account balance. Paano ko ba? Ito ang ayoko dito sa sa Bybit eh. Natatanga ako eh. Natatanga ako sa Bybit mga lodi. Wait lang ah. Assets. Data may be delayed. Bakit nawala na naman yung MT5? May MT5 na kahapon dito eh. Anong nangyari? MT5. Hala. Ano nangyari mga lodi? Sa phone ko, wait lang ha. Sa Bybit. Kailangan natin ng Bybit expert dito. Hindi ako Bybit expert. I'm far from that. So, ayun. Sobrang ano. Ano ba ibig sabihin ng i-restrict ni TikTok? Hindi ko rin naman alam yung ibig sabihin nun. So, hindi niya ako ipapakita sa iba. Okay lang. Okay, tayo na lang muna. Alam mo, okay lang, tayo na lang muna nandito, di ba? So, okay lang yan. Ay, naku po. Pero hindi ko malaman kung bakit, assets. O dito sa phone, meron naman ako. It's weird. It's weird, mga lods. Sabi sa FAQ, scheduled launch August. Stay tuned for updates. Yeah. Yun nga. Then yung isang araw kasi meron na. Tapos hindi lang siya mailagay. Hindi lang siya malagyan because slowly rolling out daw, 'di ba? Ayun. Marami tayong pwede magawa dito sa pag nagka-Bybit na. Number 1, pwede tayong gumawa ng robot na pang spot. Yung spot lang talaga, yung dadagdagan mo lang tapos mag-aano lang siya ng spot, 'di ba? Ng spot amount, 'di ba? Tapos ayun, hindi mo naman kailangan masyado ng 'di ba? So spot lang, ayun. So spot sa BTC and sa okay 'yon. Tapos pwede rin tayong what do you call this? Mag coin screener. Yun yung inaabangan ko, isa sa mga inaabangan ko na pwede natin gawin dito sa sa Bybit eh. Gagawa tayo ng coin screener, 'di ba? Tapos ang mangyayari, i-send natin sa Discord lahat ng mga ng mga bagong coins, tapos parang ang gusto kong gawin is mag-dive in din ako doon kung paano maghanap ng good coins eh, di ba? Yung mga mag-alpha call via AI. Ay! May mag-alpha call, di ba? Mag-alpha call tapos pero ang naghahanap ng coin is si yung gagawa tayo ng AI na parang gaway, di ba? Yan yung di ba? Para hindi maiwan. Yan, di ba? Yun yung natin, yun yung ating gagawing services. Diba? Kapag meron na. Kasi, ayun yung gagawin. Excited na nga rin ako because ang gagawin ko kasi doon is magre-require na ako ng Bybit. Di ba? Magre-require. Oo, kasi, isi-send niya na private chat, di ba? Pero, required na siya. So, lahat ng kasali ngayon sa gabay and pag aanuhin ko na kayo, pagbubuksan ko kayo ng account ng Bybit para meron din ako. 'Di ba? Para meron din ako. Ayun naman yung doon. Meron din ako tapos meron akong So, ayun lang naman. 'Di ba? Tapos yun lang, wala namang 'di ba? Re-required kasi na rin ako nito eh. Tag dito. Tingnan nyo, may pumapasok na nga ang galing oh. May pumapasok na. Kanino kaya to? Dati ko pa ginawa to eh. May pumapasok ng commissions oh. Ang galing. Ayan, sa Bybit. Hindi ko naman alam kung kanino to galing. Meron na akong 15 USDT. May 15 USDT na akong bumibili siya ng ba to? Bumibili siya ng Sol. Ng BTC. Ng Matic. Diba? Diba? Bukas Bybit gamit link Sir Buds for at donation. Ayun!
Di ba? Oo, para ano, para at least astig, di ba? Para astig at para ano, yan. Ano lang naman, no? Konti lang. Ayan, no? Parang ganyan, no? Isa, mga 15 USD lang yung nakukuha sa Bybit na, ano, di ba? Tapos, syempre, para hindi tayo mahuli. Grabe naman yung ano nito. Grabe naman din siya yung account niyo, 100K. Tama ba to? Tama ba to nakikita ko? Gross fee. So meron so meron yung parang nag-click nung link ko dati is may 91K. Sino kaya to? 91K USDT? 91K is equivalent sa times 58. Oh, so yun, 5 billion na yung pinasok niya sa cryptocurrency. I hope that kung sino ka man, mag-trade ka lang na mag-trade. Ayan. Actually, ito yung sa IB. Ito talaga, di ba? Ito yung parang IB. Actually, gano'n naman talaga kumita dito sa, lalo na yung mga fund managers. Ganito naman talaga kumita. So, ang gagawin niya is magpapa-register sa link, of course. Tapos ayun, di ba? Alam mo yan? Do you know that? Excited na ako? Excited na ako na hindi pa. Excited na ako kasi alam ko medyo pero feeling ko mas madali naman yung compared sa gabay. Yun naman yun. Feeling ko mas madali yun compared sa gabay na ginawa ko. So, kung screener lang alam mo yun? Kung screener lang, at least doon tayo sa okay din okay din yung naisip natin. Parang alpha call, alpha call yung mga di ba? Alpha call yung mga what do you call this? Via AI. Meron na kaya nun? Alpha call, pero yung alpha call naman signals lang din di ba? So, pero call via machine learning. Ano kaya yun? Learning crypto. Ano kaya nito? Okay to. NFT alpha caller. Meron mukhang di ba? Baka bukas fundamental analyst na si Gabay. Fundamental analyst naman si Gabay, Chay. Wala namang siya Ay, di pala. Joke lang. Pattern analyst kasi. Parang mas pattern analyst kasi talaga si Gabay. Parang ganun. Yung mas okay siya sa pattern recognition talaga, di ba? Pero, you don't have to, ako nagsabi siya, you don't have to be you don't have to know so much about fundamentals if you're, di ba? You're just doing day trading. You don't need that much. Yun yung mga parang sayang lang. Alam mo yun? Yung sayang na knowledge, di ba? I'm not saying na don't learn it, pero you won't need it Alam mo yun? Kasi, anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo doon? Di ba? Yung charts naman is a representation of the fundamentals Na ano nyo ba yun sa inyong mga brains? The fundamentals the chart is a reflection of the fundamental things, di ba? So, when you are actually doing technical analysis, when you're doing charting, you are actually doing fundamentals na. Have you ever thought it like that? Na na parang wait lang, di ba? Alam mo 'yan? Parang naisip niyo na ba baka ganun siya anuhin. And yung actual technical analysis na ginagawa nyo, itong charting, paglalagay ng lines are just charting, and yung quant analysis is the actual technical analysis. So, nag-guess nyo ba yung sinasabi ko? So, pag nag-charting ka, you are actually doing fundamentals Yeah. So, if you are, kalwari, ganito, sa daily, ganyan. Kasi wala namang ano bang gagawin? Ano bang gagawin sa sa fundamental analysis? Wala rin naman 'Di ba? Kasi yung pagtingin mo sa chart, yun na rin yun 'Di ba? It's a representation. Yung chart na to is a representation of what's happening, 'di ba? So, yun yung doon, yun yung
So yung mga balita, andi dito 'yon. Ito yung parang suma total noon, 'di ba? It's the representation. How will you interpret it? Yun yung ibang kaso naman 'yon, 'di ba? So pero kung tiisipin mo kasi, oo nga no, 'di ba? So yung pag nagcha-charting ka, fundamentals 'yon. Naisip nyo na ba 'yon? Did you do it? Have you thought about that? Diba? Have you thought about that concept, 'di ba? Ano 'yan? Ano ba ako? Kasi kunwari may NFP. Kunwari for example, ito yung NFP, itong line na to, 'di ba? Itong line na to is the NFP. Sige, it's a positive for the USD. Positive for the USD. Ano naman? Diba? Ang final na statement naman na sasabihin mo doon sa iyong fundamental analysis is, tignan natin kung anong naging effect niya. Ito yun, nasa charts, 'di ba? Yun din eh. Kasi parang ganun din kasi parang kinalakihan ko doon. Kinalakihan. Yung fundamental analysis na ginagawa natin, yung charting, yung technical analysis na ginagawa ng karamihan is not actually technical analysis. It's just, nagcha-chart ka lang because technical analysis requires a testing, 'di ba? So yun yung parang doon. So parang kapag kunwari, technical analysis mo nga yung MACD, let's say ganon. Technical analysis mo nga yung MACD, ganyan. So, anong gagawin mo dyan? Iba-backtest mo yan, tignan mo yung results. Yun yung analysis doon. What's your analysis sa market ngayon? Di ba? So, anong analysis mo sa using MACD? Di ba? So, whenever there's di ba? Whenever there's a cross, there's a 60% chance that bababa siya. Ganon ang analysis. Ganon dapat ang tunog ng analysis, di ba? Whenever there's a cross in the MA200, there's a 50% chance na magtutuloy-tuloy. Ganon. Laging may kalakip. Alam mo yun? Laging kalapat may kalakip na na parang, alam mo yun? May kalakip na, what do you call this? Numbers. Diba? Hindi lang siya yung, alam mo yun? Kasi kung nagaganto-ganto lang tayo, wala lang tayong ginagawa, 'di ba? Wala lang talaga tayong ginagawa pag ganito, 'di ba? Para lang tayong wala lang, drawing lang tayo, 'di ba? Walang hindi talaga ito 'yun. Nagets niyo ba ako? So ayun. What's your analysis using RSI? So parang ganun. What's your analysis using RSI? Ganyan, no? So anong sasabihin mo? My analysis using the RSI method, using the indicator RSI that it's showing that whenever the RSI shows an oversold scenario, ayan, no, di ba? O pwede mong i-analyze na ganito rin. So, based on my analysis, diba? Whenever the RSI becomes overbought, it stays there for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So it stays there for 10 days. Ayan, 'di ba? At an oversold state, 'di ba? So yun yung daw. Yun yung mga parang defense. Kasi wala we need data, 'di ba? We need data, we need 'di ba? We don't work with just parang arbitrary things, 'di ba? So yun lang naman yung aking take. True naman, reflection lang ang market perception. Yes, yun nga. Kaya nga may tayo parang kaya nga na-invento to na-invento ang candlesticks di ba? To better represent, di ba? Kasi nung naman, wala naman yung candlesticks. Ito lang yun Yan lang yun. Linya lang yun dati. Di ba? So ito lang yun. So, nung nauso yung nung na-adapt natin yung
ways ng ng mga Hapon, 'di ba? Saka natin nakita na pwede pala 'yon. Mas okay 'yun, mas mare-represent yung kung paano gumagalaw, 'di ba? Kung paano gumagalaw yung market, kung paano maano, 'di ba? So, ayun lang naman, 'di ba? Alam mo 'yun. Get chillings. Get chillings and get chillongs. Ganito pala kapag ganito pala kapag na-restrict. Hindi ka talaga niya no? Hindi ka talaga niya i-comment. Okay lang din naman para chillax lang tayo, di ba? Parang defense lang. Okay lang din naman para tayo. Baka may tanong pa ditong hindi ako nasagot. Yan ang sagot, lagay extra ipa. Actually, kaya ako nagkaroon ng tapang kasi meron akong friend. Meron akong friend na naman. Meron akong friend na... Actually, kaya ako nagkaroon ng tapang kasi meron akong friend. Meron akong friend na naman. Meron akong friend na sagot, lagay extra. Di ba? Hindi ka na pupush sa public. Ganun. Okay lang din naman. I don't care. Pero ang galing din kasi isipin mo ganito. Kapag nag-start na tayo tumanggap ng mga for spot for BTC, okay lang kasi 'di ba? Yun tumanggap ng mga for spot for BTC, okay lang kasi 'di ba? Yun Ayan, okay na ulit. Okay na ulit? Okay na. Ayan, okay na. Ayun. 'Di ba? Akala ko ako. Hindi, ako ang napuputulan. Ako yung naputulan. Ay, nawawala-wala sa akin. Pero okay lang din naman. Hindi napuputol. Iba ka talaga, Sir Buds. Ni sasagot lahat ng mga inquiries ng viewers. Kayo lang naman hindi nagtatanong eh. 'Di ba? Kaya kahit nga walang kwenta na sinasagot ko eh. Kahit nga walang kwenta sinasagot ko eh, di ba? So, ayun. Dito. Yung crypto screen. Nagba-backtrack pa ako. Baka may nakalimutan ako. Ganun ako kabait, guys. Tapos isa-shadow ban ako ni TikTok. Anak ng... Ay, nako. Mosing! Basta ang buhay-buhay. Basta ang buhay-buhay. Ito sabi, anong strat inaral mo, boss, nung nag-start ka pa lang? I found success using super trend. Yun yung ko doon. I found success dito nung nalaman ko yung concept ng ATR, 'di ba? Ng ATR and concept ng ATR. ATRs plus highs and lows. Yun yung parang naging 'di ba? Ito. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa yung nag-start talaga. Ito talaga yung parang sa akin. So ATR, hindi not specifically So whenever you are magpapasok ka ng trade, laging last low plus ATR. So, yun yung naging, kasi dati, nung naging start ako, isa yan sa parang hirap na hirap ako. Paano ba maglagay ng SL? Ano ba ang tamang SL, di ba? Ang shortcut kasi nung paglalagay ng SL is SNR, tag dito? ATR. So, let's say na ganito. So, ito, kanwari, papasok ka ng, sell, ganyan. Papasok ka ng sell. Ang shortcut lang talaga nun is short mo to, tapos mag 41 ka. Sana yan? Ito. So, yan, 40... Hindi, ito, 41. Sana yan? Yan, 41. Hindi ko, yan, 4,000. And dun mo i-1:2. So, ito yung parang naging okay na sa akin, di ba? Naging indicator. Kasi hindi ko na kailangan mag-isip. Hindi ko na kailangan mag-isip ng ilalagay kong Kasi usually, nagiging problema natin is
paano mo maglalagay ng SL? Is it to, saan ba? Last low ba? Sa last side? Dati kasi na ano pa ako doon. So, isa ito sa mga pinaka nakatulong sa akin. Tapos, from there, nagkaroon na to ng mga variety. So, ang isa, nung natuto na ako gumawa ng EAs, isa to sa parang formula na pinaka-okay para sa akin. So, whenever you are doing a trade, do it for the last low. So, hahanapin mo rin sa EA mo yung saan yung last low na maganda mo, di ba? Or last high. Ayan. Plus ATR. Laging ganun. Yun yung isa yan sa parang cheat code. Parang ganun. Cheat code, hindi. Yung formula for SL. Isang concept for di ba? So, let's say na papasok ka dito. What's the ATR now? It's 39. Okay, so 39. So, sukat lang tayo ng 39 sa last low. 39. Medyo malaki lang, pero okay lang yan. 39. So, hanggang dito. Ayan. So, ayan. Tapos, kopyahin natin to, tsaka ito. Duplicate. Tapos, ilagay din natin sa last low. Ayan. So, meron ka ng ganyan. So, using the ATR, di ba? Tapos, pwede ka nang kanwari, papasok ka ng trade na sell. Ganyan, so sell. Ang SL mo dito. Ayan. And, nalaman ko na, hindi naman nalaman, pero along the way, na-figure out ko na, ano pala to? Tag dito. What do you call this? Super trend. So, kaya nire-recommend ko is yung super trend, di ba? Kapag bibili ka naman ng buy, alam mo yun, ito ay medyo cheat code sa pag-placing ng SL. So, katulad ng kanto, masyadong malaki tong SL na to, di ba? So, hindi mo to kukunin, alam mo yun. Siyempre, ang ano mo doon is nandito yan, ito yung last low plus ATR. Ay, sarap. Ayan ang mga masasarap na trade, di ba? Yan yung mga sulit. Alam mo yan, mga sulit trades. Alam mo yan, mga ano yan mga malulupit di ba? Wala pa akong matanong, sinusubukan ko pa ma-solve sa course. Bahala ka dyan. Hindi, okay lang. Tanong ka lang. Pero, actually sinasabi ko lang to kasi naka-live Pero minsan kasi, may mga nasusungitan din ako. Kasi may yung kakapasok lang ng course, yung isa yung sa parang ko doon Isa yung sa parang what do you call this? Pet peeve ko. Yung kakapasok lang sa course tapos ito po kasi yung strategy ko. Pwede po bang gawin saan ko po pong papanoorin ko para magawa ko po itong strategy ko. 'Di ba? Nakakainis 'yon. Isa yun sa nakakainis na okay lang naman siguro, di ba? You try to learn it first. Alam mo yun? Try to learn it first. Tapos, tutulungan ka naman Pero, if parang ganun yung, mo agad, entrada, nakakainis. Di ba? So, parang, anong gusto mong gawin ko? Di ba? Anong gusto mong gawin ko? Ituro ko sa'yo, paano gagawin? Di ba? Alam kong wala ka pang kaalam-alam dun sa ginagawa mo kasi nakikita ko na wala ka pang progress doon sa sa mismong 'di ba? Sa mismong course So wala ka pang pundasyon, 'di ba? Alam mo 'yun. So ang ending noon ako magtuturo sa iyo kung paano i-connect yung mga nayupak na, 'di ba? Nakakainis. Tapos kapag aanuhin mo pa, parang ang sama-sama mo, 'di ba? yun yung naiinis ako Yung parang ang sama-sama mo kasi sa akin naman gawin mo muna yung kaya mong gawin. Di ba? Aralin mo muna, di ba? Alam mo yun? Tapos meron naman yung yung na-disappoint na yung strategy nila is sablay. Di ba? Medyo, ayun common yun Common yun yung na-disappoint na, ay, pangit pala yung ganito, pangit pala yung ganyan. Medyo, sila wala tayong magagawa. Ganun talaga. Step by step. Yes, dapat step by step. Kasi yun naman talaga yung offer ko dun sa course. Meron pang isa, yung kapag tinanggal ko Kaya tinanggal ko yung yung mga pre-built na robots. Tinanggal ko talaga yung sinadya ko yun. Kasi, ang ginagawa na lang ng iba, sinusubukan na lang ng sinusubukan yun. Alam mo yun? Sinusubukan tapos parang inaano na lang nila.
naghahanap na lang sila, baka mangyari, maglagay sila kasi, alam mo yun, mangyari, ilagay nila yung mismong medyo maano sila, di ba? So, alam mo yun, guys, mga dilemmas of, providing a course. Pero okay lang din naman. Okay lang din naman, wala namang hassle. Ay, hindi ko pa pala na-share sa Discord, So, wait lang. Share ko lang sa Discord to. Discord tayo. Live tayo, guys. Live tayo. Ayan. Hey, 100K. Ay, hindi pala. Joke lang. Hindi pala ito yun. Ay, bakit hindi At gabay. Access. Live tayo, guys. Iba interface. Ako ay nagbago ng interface. Ewan ko kung minamalas ako dito sa bagong interface kong to. Kasi from kahapon lang to Kahapon nawala tong comments na to. Yung comments ng So nainis ako. Medyo nag-late ako ng live. Tapos ngayon naman na-restrict naman ako. Na-restrict naman yung TikTok ko. So ewan ko kung swerte ba tong hindi ko alam kung swerte ba tong Kung swerte ba tong bagong interface Pero okay lang na naman. Sabi ko nga kanina parang mas okay naman niya ganyan para di ba? Okay, ito yung normal. Ito yung normal speaking shit. Speaking things. At least parang ito agad sa medyo nag-simplify din ako kasi parang ang dami kasi nangyayari na may nag-comment kasi sa na parang ang dami nangyayari sa live naman. Ang daming something. So parang naisip ko na okay din pala. Dapat pala chill lang, 'di ba? Alam mo 'yun. What's up Don Juan? What's up sa iyo? Okay lang, what's up? It's the ceiling. Char. What's up? It's the ceiling. Corny mo boy. What's up? It's the ceiling. Di ba? Don Juan. Uy, thank you sa share sell Ang dami mong shinare 4 na share to. Thank you. Thank you. Paano ba pag sinishare to? Nasa link na, di ba? Kalbo na tayo. Matagal na akong kalbo, Lodi. Matagal na akong kalbo. Ever since. Lahat ng videos ko parang whenever ako na may buhok. Mas maganda nga yun dati, immersive dati, dami interactions. Ba? Ano ba? Mas okay ba yun? Parang ang nadudumihan din ako Ito yung bago, mas simple lang. Simple lang, alam mo yun. Tapos ito, may intro na nga ako Tingnan yung intro ko. Diba? Stream starting soon. Pak. Umiikot-ikot pa siya. Diba? Pak. Lupet, no? Tapos, ang gagawin ko na ganito na. Ayan. So, kapag tapos nung yung what's up, Mega Manila? Ayan, lalabas yung mukha kong ganyan, diba? Ayan yung, yung focus lang sa ko. Mas gusto ko nga to, mas nagugustuhan ko. Mas masarap sa mata, alam mo yun. Tapos, ito naman, kapag yung may gusto kong ipakita. Ito, diba? So, mas okay to. Yung dati kasi, parang ang labo din nung, ewan ko, hindi ko alam. Actually, naghahanap ako ng parang content, din, kung paano ba stream, di ba? Smooth yung transition. Yeah. Yan, blink. Thank. Parang normal naman parang lagi naman ganito sa OBS. Fade. Ayan, parang may ganyan talaga. May fade. Ayan, tapos benga. Smooth yung transition. Yeah! Dati ito pa yung ginagawa ko. Ito pa yung ko dun parang normal kong yung aking Pangit sa YT kasi hindi naka full screen. Pangit sa YT. Pangit yung video ko sa YouTube. Ayun nga. Yun nga yung ko dun. Actually, parang gusto ko na rin mag-transition sa ganun. Tingin nyo ba? Yung naka-landscape ako, yun yung parang gusto ko na rin mag-transition towards that na naka-landscape para, alam mo yun,
Ay, nako. Anyway, ito yung usual na ginagawa ko noon. Dati nung ano ko, yung cloud chaser pa ako. Cloud chaser. So, ima-mark mo yung mga highs and lows, di ba? So, this is one of the highs and this is one of the highs. Ayan. So, isa yan sa gagawin mo. Di ba? Then, after that, you try to tignan mo yung yung allowance mo palagi is yung yung mismong amount ng ATR, 'di ba? So let's say na ito nga i-measure mo muna, 'di ba? So it's around 2.203. Ayan, so ganyan. Tapos from there, benga. Tapos gayahin mo lang yung width nito. Hindi naman kailangan sakto, pero gayahin mo lang yung width niya. Ayan. Tapos, ang next mong gagawin dyan is, di ba ito yung nakuha mo yung So, ulit. Ayan. 1. Up, ya. Ya. Up, ya. Ayan. So, kunin mo yan. Tapos, ilagay mo siya sa, ilagay mo siya somewhere sa gitna. Or somewhere sa recent, ayan. Ayan, may mga ganyan. Ilagay mo siya somewhere sa gitna. Or somewhere sa recent, ayan. Ayan, may mga ganyan sa, ilagay mo siya somewhere sa gitna. Or somewhere sa recent, ayan. Ayan, may mga ganyan. Nadidisi ako mga lods. Kainis naman. Ano ba yan? Ang malas naman ng bagong setup natin. Hindi tayo makaayos ng makabuelo. No? Anyway, thank you pa rin sa mga nag-i-stay kahit para akong timang lang dito na hindi makabuo. Ayun. Anyway, so ayun nga. Kanwari, dito pa lang, makukuha mo na kung ano yung worth it na trades di ba? So let's say na pag lumapit dito yan, somewhere here, kanwari, ayan. So, ito yung lowest low. So, ang tatargetin mo na ngayon is mga buys na 'di ba? So, kapag siya bumalik dito, ang tatargetin mo na mga buys na. So, ang tatargetin mo na ngayon is mga buys na 'di ba? So, kapag siya bumalik dito, ang tatargetin mo na mga buys na, 'di ba? Ngayon, dito makukuha mo na mas pabor ka sabay ngayon. Kasi mas magaganda yung makukuha mong trades, 'di ba? Mas maganda yung makukuha mong trades, mas maganda yung makukuha mong di ba? Alam mo yun. So, mas okay siya. Mas malapit, di ba? Mas, kasi yung mga cell, tignan mo yung mga cell, ang lalaki ng mga cell, di ba? So, part yan ng evaluation ko nun. Yan. Part yan ng kung strategy sa strategy, part siya ng strategy ko nun. Yung evaluation. Kasi ito, ang minimum lang na maano mo dito is ito 1:5, 'di ba? O let's say na pag umangat, sana umangat, 'di ba? Hanggang dito medyo malayo pa 'yan, 'di ba? Mas okay tong trade na to, 'di ba? So ito pwede itong kesa sa trade na ito. Ay mas okay yung trade na ito pala, itong pangalawa. Kasi ayan 'Di ba? 1:1.3, ito 1:1.56. Alam mo yun. Mas maliit yung nire-risk mo, di ba? Mas maliit yung nare-risk mo na So, mas okay to sa akin. Mas okay tong, yun yung parang evaluation ko mo. Kung worth it ba yung trade na gagawin mo, di ba? So, ayan. Sa size, sa required amount, sa required size nung mismong trade, di ba? Yun yung parang kailangan mong ma-establish din yung trade ba na kukunin mo is okay, 'di ba? Kasi sabihin na natin kahit ang bias mo ngayon, kahit sabihin na natin ang bias ay let's say na per day tayo. O let's say na may ganito, may uptrend, 'di ba? Ayan, so may uptrend kunwari ganyan. Tapos pag pumunta ka sa M15, makikita mo that pero yung at the very recent past
at the very recent past is yung ay hindi, bad example pala kasi buy to tapos buy din yung magandang yung required na i-risk eh. So hindi siya magandang example pala. Hello po, paano po mag-PIB? Madali lang yan, Lods. Ganito lang yan. Ang Fibonacci kasi is, ang theory kasi that Fibonacci, kaya siya naiano sa trading is that a trend will rest and will be it will rest and every surge will rest, magkakaroon ng rest, 'di ba? So ito is a very good example. Ayan, bang, sakto to. Ayan, boom, 'di ba? 'Yun, 'di ba? Paayos YT. Bakit? Hindi, maayos yung YT. Ayos, men. Paano kaya 'yan? Uy, mukhang hindi na ako banned. Mukhang nire-recommend na ako. Stop streaming. Okay naman. Bakit ganon? Ang dami namang hassle. Sorry, Lodi. Stop. Manage. Yan. Start streaming. So ano yun? Kailangan ko gubuha ulit ng bago? Ganon? Ayan. Dami nangyayari. Nakakainis. Okay lang yan. Tuloy lang tayo, no? Ganon naman talaga yun. Anyway, ganito gumamit ng Fibonacci. So, remember that the theory of, lakas mo sa... Thank you, ha? Thank you. Thank you sa pag-ayos ng issue mo with TikTok, ha? Hindi, mukhang kasi naging 12 tayo. Naging 13. Tapos, may nagla-like. Sino kaya ito nagla-like na marami? May nagla-like, 2.6 na yung likes natin, Ayos, ha? Thank you sa mga likes, ha? By the way, ito kung paano mag-fib. So, remember that ulitin natin. Ito pang ano ko na to, pang content ko na to eh. So paano mag-fib? Ayan. So, alam mo, paano mag-Fibonacci? So, remember that Fibonacci na-relate siya sa trading because of the idea that every surge must rest. Diba? So, there's a mid-rest palagi on everything in nature, 'di ba? So kung mapapansin mo, it's parang yun yung kanyang concept naman talaga, 'di ba? That every surge has a rest, 'di ba? So we are trying to capitalize on that, 'di ba? So whenever you're plotting it, 'di ba? Ito yung plinat mo. So ito, it's a good example of the Fibonacci, 'di ba? So you want to find where the resting point is, 'di ba? So after the rest, 'di ba? Yun yung placement mo, 'di ba? So ayan. So let's say na ano ba maganda? Ito. Okay na example to. So ito may apparent na 'di ba? May apparent na mataas na uptrend, 'di ba? There's a surge, 'di ba? So yun yung parang doon, okay? So after the surge, ayan, so ipa-plot mo lang siyang ganyan. Then, ngayon, you have an idea na kung saan yung next, hanggang saan yung rest na yon. So, di ba, na-gets mo ako? So, merong idea kung hanggang saan yung rest na yon. So, tanggalin natin yung ibang drawings muna. Remove all drawings, okay? So, magpa-plot tayo. So, let's say na ito na yon, nangyari na, parang may reversal, di ba? So, pero hindi natin alam kung saan ba magko-continue yung trend, di ba? So, to find yung magiging resting point niya muna is ganito. Ay, pwede rin palang, ayan. So, pwede rin kasi ang mangyari, ang magiging resting point niya, it will rest at parang ganito. Ay, ano ba yan? It will rest hanggang dito sa point na to, di ba? We can still safely assume that it will, we can still parang, ang bias pa rin natin is along the trend pa rin, di ba? Yun yung idea nun. So, yung parang, what's happening now, yung, kasi di ba may, sasabihin natin, ay, baka reversal na to, kukuha na ako, di ba? Hindi, baka nagre-rest lang siya, di ba? So, we need to find kung hanggang saan siya dapat mag-rest, di ba? So, yung ideal scenario ng Fibonacci is
dito sa 0.618, which is the ratio, yung golden zone, 'di ba? Is dito lang siya magre-rest and magko-continue siya, 'di ba? Now, you can also say that ay baka nag-reverse na siya kapag lumabas na siya dito sa golden zone and na-hit niya na tong niya, 'di ba? So, yun naman yung yun naman yung parang reverse niya, 'di ba? So, the bottom line is you want to find the 0.618 lagi ng trend. Tapos kasi para hindi mo i-assume palagi na doon na yung dulo, 'di ba? Doon na yung dulo ng trend, 'di ba? So, ayun lang naman. Wala namang Nagets mo ba? Nagets. So kung paano i-plot yung Fibonacci, ganito lang 'yun. You find something like this, 'di ba? You find something like this, kahit ano 'yan, wala naman talagang proven points of references, pero ang isipin mo lang saan ba yung nag-umpisa yung surge, 'di ba? So ito this is a surge. Yeah, so we can assume that this is a surge, bang. Yeah, so kapag may surge na pataas, mag-start ka sa taas, then doon sa dulo, then ihilain mo yung Fibonacci pababa. At itapat mo siya doon sa root ng surge. So ito yung root ng surge na itong candle na to, 'di ba? So ayun. Ngayon, kapag nakita mo yan sa 4 hours, so ibig sabihin, ay baka pwede. So ngayon pala, antayin ko na lang kasi ang bias ko pa rin buy eh. So antayin ko na lang palang ma-reject dito sa zone na to, 'di ba? So doon yun na makikita yung mga kung ano-anong mga nilalagay ng mga taong mga square. Kung ano-ano nilalagay ng mga taong square sa So dito niya na malalaman yan. So let's say na ito yung zone na yan, bang. So ngayon, parang gusto nila is aabangan nila to na 'di ba? Na bumalik dito, 'di ba? So dito ako magde-decide. Ngayon walang decision na pwedeng mangyari, 'di ba? So ayan diyan tayo. Tapos parang ang gusto niya nang i-assume is ganito ang mangyari, 'di ba? Hanggang dito tapos aangat ng ganyan, 'di ba? Actually, marami nakakita nito ngayon sa BTC eh. So tingnan natin sa BTC, 'di ba? Yun lang 'yon. Huwag niyo masyadong pakomplikahin ng life. Diba? So itong ang nakikita ng mga tao dito is ito, 'di ba? So from the start of the surge, From the start of the surge, ayan. Ay, ano ba 'yan? Daily pala dapat. Daily. Ayan. Ayan. So from the start of dapat pala weekly, ayan. Set chart view. Ayan. So from the start of the surge, ayan, naka-plot na pala So ito yung surge na 'yon, 'di ba? Ito yung pump, 'di ba? Ito yung pump tapos hanggang dito yung niya. Kaya ngayon wala pa nagsasabi na it's going down talaga maliban sa akin kasi ako nga si Cryptodamus, 'di ba? So, ayan, so from the root of the surge, ito, bang. Ayan. So, makikita nyo that, ayun talaga eh, di ba? Now, kapag nasunod yung Fibonacci kasi, ang inaasahan ng mga tao is it will reach 100K according to the Fibonacci. Di ba? It will reach this point, this is 101. Di ba? This is 101. Bang. Ayan, di ba? This is 101. Tas, yun yung assumption niya. Yun yung assumption ng mga karamihan na nag-a-analyze and shades. Lalo na yung mga harmonics, nakikita nila to. Diba? Pero pwede rin naman kasing ito yung start ng surge. Kapag ito yung start ng surge, ito 94 yung makikita nila, 'di ba? Tapos ngayon medyo paangat, 'di ba? Kaya walang nagsasabi ngayon na pababa pa siya, 'di ba? Pababa yung So ngayon yung mga naririnig yung ganun. Ano lang 'yan? Okay, naniniwala doon. Si Cryptodamus lang 'yon. Ako lang ang pwede magsabi na 16K. 16K. 16K yan, lards. Ayan. So, very, very good assumption na to. Okay na to. Actually, kahit ito na lang ang gamit mo eh. Diba? Kasi ito na lang support and resistance mo literal.
Hanapin mo yung point of 2 points na to. Diba? Kung pataas yung trend, from top to bottom, kung pababa naman, katulad na ito. Ito magandang example to. Kitang-kita ko na agad eh. Ayan, ito. So, ito at ito. Bang, di ba? Perfect! Ayan yung nangyari, So, medyo umabot naman siya doon. Hindi pala umabot, pero you get the idea. That this surge down, this dump, rested, then sinalo siya ng 0.618, then pang! Diba? So, ibig sabihin pala, yung mga nakapasok dito, yung mga nagsabi na magta-touch to dito, ang laki nung nakuha nila, di ba? Ang laki ng nila. So, inassume nila nandito yan. So, it's a rejection here, bang. Tapos, ayun. Di ba? Benga. Ayos din, Ayos din yung Ayos ba? Another example is this one, this surge right here. Ayan. They keep relating the Fibonacci sa because kasi naman ang galaw naman ng we are assuming that ang galaw ng market is 'di ba? Ang galaw ng market is based on human nature. And human nature is nature, and yung Fibonacci sequence kasi is parang yun. That's a parang nakikita mo yun all throughout nature eh. So medyo talaga sila dyan. It's prove, naman, marami namang, pwede mo namang i-prove, diba? So, ayun. Yung daily pivot points naman. Marami kasing Turing ganun eh. Marami naman Turing ganun, diba? Na yung daily pivot point. So, ang gagawin mo kasi doon is kukunin mo yung 4 hours, diba? So, ang gagawin mo is get the previous daily, di ba? So, ayan. So, the previous daily, ito pangit ito eh. The previous daily is this one. And this one, di ba? They are assuming that pag gagamitin mo to, you are assuming that yung high nito is a reactive will be the most reactive zone of the day, di ba? Yung last high and low nung is the most reactive part of the day, di ba? Ngayon, alin dito yan? So na-mark na natin yung So ibig sabihin pala, kapag tayo ito yung aabangan natin na zone, di ba? Dito tayo magde-decide, di ba? Alam mo yun? Dito tayo magde-decide if okay o wala, di ba? Yun yung doon, di ba? So, ayan, nakuha mo yan, yung zone na yan. Kapag pumunta rito, ang decision point mo is dito. So, dito ka magde-decide. Ito yung magiging decision point mo. Saan ka pupusta dyan? Pupusta ka ba sa break o pupusta ka sa rejection? Di ba? Yun lang naman yun. Yun lang naman ang parang magcha-charting ka, di ba? You want to find out saan ba ang best na decision points eh. Di naman yun yung di ka naman magti-TA because you want to know where's gonna be, where's gonna go. Ang gusto mong hanapin is yung decision points mo. Di ba? So, let's say katulad ng Fibonacci, ng daily pivots naman, yung daily, is we are just trying to look for decision points eh. Diba? So, ito, decision points natin, di ba? Decision points. Kapag pumunta dyan, or pwede rin namang pababa, di ba? Pababa na ganyan, tapos dyan. Now, where are you gonna be betting? Sa rejection? Ay, sa Sa hold nung pivot na to, or sa break. Di ba? Yun lang naman yung kailangan mong Diba? Iisipin mo, diba? Same idea lahat yun. Same idea. What is parang, bang session ang pinaka-okay, diba? I mean, saang part ng day ba yung mga parts na pwede kang mag-decide, diba? So, ano ba yung mga zones? Ano ba yung mga price na dapat matap
before ka alam mo yun, doon ka magde-decide, di ba? Kasi ngayon, katulad nito, if we're going to decide and enter a trade dito sa kalagitnaang yan, kasi ngayon walang decision points eh. Di ba? Wala tayong nakikitang kahit anong decision points eh, di ba? Regardless of the signals na anuin mo, wala tayong nakikitang decision points, di ba? So, it's not wise to enter diyan sa kalagitnaan na yan. Compared dito, di ba? Na kapag nandito ka is medyo mas maliit yung i-risk mo, tapos mas malaki pa yung pwede mong imagine that if you have a sell signal here and you are doing daily pivots, you can go up to 7.88. Di ba? So, 7.88. Ngayon, pwede ka naman din pag nag-break, pwede mo ring ilagay dito yan. Tapos pwede mong yan doon. Napakaliliit na pwede mong i-risk. Lalo na kung ma-identify mo yung mga zones na yan, di ba? And, ayun, number 1, yung Fibonacci. Tapos yung yan nga, daily pivots. Depende naman kung anong saan mo gagamitin, di ba? Ayun lang naman yon. Don't so much. Pero siguro ang maging lesson nyo na lang dito sa sinabi ko is your job as traders is to find those decision zones. Decision zones. So unang wala ay mukhang okay to. Ay pag yan sa Fibonacci o kapag yan pumasok sa 0.018. Ayan, tignan ko yung magiging reaction niya sa 0.618. Oh, that's a decision point. That's a good assumption. Tapos, di ba? Nagets niyo ako. So, ayun yung doon. Yung pag-chart nyo is finding out where the decision points are. Okay ba? Okay nam. Ay. Okay ba? Okay nam. Ay, nako. Oh, galit na galit yung Oppo mo Pivots. Ay, nako. No problem. Lagot ka sa akin pa. Pwede yan, tapos mag-pib ka, kahit ano naman gamitin mo Basta alam mo i-find out mo lang kung saan yung points of mo. Now, if you want to, kasi, nandito ka na sa zone na to, di ba? Let's say na sa zone ka ng ganyan. Ngayon, anong signal ang susundin mo dyan? Diyan na papasok yung mga, mga entries, mga triggers mo. So, most of the people here, sabi nila, mas okay daw yung break, ganyan. Kasi ang problema kasi nito, late na to. Late na to, to. Ako, dalilatean kasi ako dyan. So, kaya doon papasok yung mga entries na, let's say na MACD, so let's say na MACD, ganyan. Ayan. So, let's say na, okay yan, katulad nito, papansinin mo to. Ayan, pansinin mo yan. Ito, so mukhang paangat siya papunta doon sa zone na yon. Tapos tingnan mo yung MACD. There's a impending na cross. 'Di ba? Kasi mukhang na siya Diba? So itong MACD, usually ganoon naman talaga 'yon. There's an impending cross. Ding ganyan. Ayan Tapos ayan So itong cross na to, mangyayari kaya to dito sa zone na to? I hopefully ganoon, 'di ba? It's kapag nangyayari itong cross below na to, there's an impending sell signal. So itong point na to. May sell signal na, alam mo yun, na parating. Diba? May sell signal na parating. So yun yung anticipate natin. And we are gonna be hoping that sell signal happens here. Dito sa zone na ito. Diba? So yun yung, alam mo yun. Kapag magti-trade ka, kailangan mo lang kausapin sarili mo. Promise. Dapat paintindi mo lang sa sarili mo na, ay, mukhang ito pwede mangyari. Di ba? So, parang ang hirap naman tukuyin yung top and bottom kung ipipib kesa pivot zone known siya. Isa pa yun sa niya. Tapos, ang maano pa sa pib kasi is minsan, tama yung sinabi mo na mahirap nga siyang i-identify. And discretion kasi talaga yun Diba? Discretion kasi na, alam mo yun.
Ikaw, kung ano mas nadadalian ka sa... Ako naman, mas madali kasing gamitin yung... Mas nakikita ko kasi to. Itong part, katulad nito, ito nangyari to. Mas nakikita ko kasi itong part na to. Ayan, parang nakikita ko siya na ganyan. Oh. Oo, dito nga yan. No? So mukhang pwede pa yan umakyat dito. Mas nakikita ko kasi yung Fibonacci kesa dun sa daily pivot. Alam mo yun? Mas nakikita ko kasi yung shape ni daily pivot kesa dun sa... Nagets mo ba? Ay, mas nakikita ko yung shape ni Pib kesa kay daily pivot. That's why mas pabor ako kay Fib, 'di ba? So, yun lang naman yung ano doon. Kung ikaw mas nakikita mo mas nadadalian ka sa pagkuha ng daily pivot points, yun yung gagamitin mo talaga kung ano mas nadadalian ka, 'di ba? Alam mo yun? Kasi wala namang tama sa atin parehas eh. So, wala namang tama sa atin parehas. wala wala namang ano eh. 'Di ba? Wala namang tama sa atin parehas, 'di ba? So, ang ano lang doon is how right can you talk about it sa sarili mo? Alam mo 'yon, kung gaano mo ka kayang i-convince yung anong 'yon sa sarili mo. Kung sarili mo hindi mo ma-convince 'di ba? Bakit mo papasukan ng trade yung sarili mo? Nag-gets mo ba ako? Slightly pogi. Ako, ang practice ko ay sa PIB ay yung paggamit ng ABD. Isa pa yan. Yung week off is based naman din sa ano, 'di ba? Based din naman sa PIB, 'di ba? Yung ABCD na 'yan, 'di ba? So ganun din naman 'yon. Ganun din 'yon. 'Di ba? Na-gets no? So kasi kapag yung nagpi-PIB ka, kahit ano naman 'yan 'di ba? Ayan. So let's say na ito, boom, ABCD, 'di ba? So, kapag ABCD yung sinusunod mo, tama ba? ABCD. Ang sinusunod mo is yung 1.68 tsaka yung 1.68. 1.618, di ba? Yan. So, ABCD. Tama ba? Ito ba yung ABCD nun? ABCD, di ba? You are assuming that the trend will continue. If yan ang ginagamit mo, ang i-assume mo palagi, medyo trend follower ka if yung ABCD yung ginagamit mo. Kasi wala namang ABCD na ganito, di ba? Wala namang ABCD na A, B, C, D. Wala namang ganyan, di ba? So, hindi yan yon. So, ang ina-assume mo is that it will form, di ba? It will form an ABCD. Yeah, yun yung ano. And yung ABCD kasi na pattern is a trend following pattern, 'di ba? So, gets mo? May mga ratio sila na nakapasok numbers kung saan sila nag-rest. Ayun nga. Yun yung ano. 'Di ba? Actually, marami pa to. Marami pa to eh. Ako tinanggal ko lang kasi pasikat ako eh. Gusto ko malinis yung Fibonacci ko eh. Yan. So, napakadami pang points of interest niyan. Some actually, mas marami pa silang ano dyan. Yung ABDC, mas marami pa yan eh. May ano pa yan, may A1, B2, 1B. Ganun pa yung theories dyan eh. Pero, if you want to dive in sa Fibonacci, napakagandang ano yan, theory. Because, again, it's based on nature's ano eh. So, okay din siya. Okay na okay. Okay na okay. Yan yung mga yan yung mga theories na hindi mo kailangan i-backtest. So, di ba? Mga theories na hindi mo na kailangang i-verify. Ang gawin mo na lang is i-plot mo, di ba? Bihira yun eh. Bihira yung ganong concepts eh. And Fibonacci is one of them. Di ba? So, get chillings. Kaya maraming gumagamit talaga niyan. Maraming gumagamit and maraming umaano, di ba? Di ba? Yan nga, di ba? ABCD, tas may maliit na ABCD, di ba? Pero ang concept niyan is you want to know where the trend's gonna go. Ang nasa utak mo noon is you are a trend, that the trend will continue after the rest. Di ba? That the trend will continue after the rest. Yun yung ano mo doon. Yun yung assumption mo palagi if you're doing ABCD and ABCD na maliit. Di ba? Ayos ba? Get chillings. Get chillings ba yarn? Get chillings ba yarn mga ano yarn?
Uy, 3K likes na ako. Oh. Thank you ah. Konti lang kayong nanonood eh. Na-restrict pa ako. Kung kailan kayong konti lang nanonood, saka lang saka dumadami yung likes ko. Ay nako, restricted. Sorry na TikTok. My God. Kasi pinakita ko kanina yung naghalikan na naglino yung magkalabi. The serve. The serve daw, sabi ng kapatid ko. The serve. Ayos tayo sa PIB. Magandang magandang lesson to na You can create theories around that. Marami nang gumawa. Harmonics is based on Harmonics is based on Fibonacci, di ba? Harmonics is based sa yung naman yon that the Fibonacci extension naman ng Fibonacci yung mga harmonics patterns, di ba? Yung mga Gatley, yung mga fishtail, ano ba yung mga ano ba yung harmonics patterns na yan? Harmonic patterns, ayan. Harmonic patterns. So, ito ay mga butterfly. Ayan. So these are extensions of Fibonacci, di ba? So dami niyan. Ote, di ba? So yun. So maganda rin siyang aralin din talaga, di ba? Yung speed fan ng PIB talaga ginagamit ko din. Ewan ko Aaron kung paano niya nagagamit yon, pero ako kasi di ako gumagamit nun. Hindi ko maintindihan masyado, pero may angles kasing doon di ba? May angles na pero okay din kasi kung iisipin mo, considered yung angles. Which is, nasa na yun? Fib fan. Ito ba yun? Pitch fan. Ano ba tawag doon? Fib fan. Fib circle. Fib. Saan dito yun? Ito, gun fan ba tawag doon? Hindi, Fibonacci fan dapat, di ba? Ito, fib wedge. Ito ba yun? Oh, Stig! Stig Lodi! Hindi ka lang, paano gamitin to? Ayan, basta may fan. Ayan, may fan. Ayan, those are just theories din na pwede mong gamitin, di ba? Stig nito, parang sonic boom. Parang sonic wave. Parang sonic wave, mga Lodi. Paano gamitin yun? Tingnan natin. So, ito at ito. Ganyan. So, ganyan ba yun? So, anong anong assumption? Na hanggang ito yung zone. So ito yung zone. So, ibig sabihin, paano pag gumanon? Hanggang dito. Ayan. So, hanggang dito. So, mali. Ulit. Pwede kang mag-assume na mag-assume eh. Ayan. So, boom. Pwede dito. So, pag nag-stay siya dito, according to the PIB fan spiral, nasa pa rin siya. Syempre, hindi nagaganto to. Di ba? So, bubo. Hindi ganun yun. So, parang ganyan, no? So, bang, bang. So, pwede pala yun doon. Ganun ba yun? Hindi ko alam. Di yan, yung gun fan. Yung gun fan. Di ka naman kasi nagsasalita eh. Sabihin mo ng maayos. Char lang, joke lang. Gun fan. This one. Ito. Ito nga yung ginagamit ni Utay. Ano ba to? Ano ba naman yung pinapagamit niya sa akin? Hindi ko to alam eh. Note tayo ng ito yung normal na Fibonacci. Okay, let's try. So, kung ito yung gun, ito ba? Itatapat ko ba dito? Tapat lang ng high-low din. Ganyan? Ganyan ba yon? Parang LGBT to ah.
Ano ba to? Anong makukuha ko dyan? Trend line. Ah! So, ang pag-plot niya, pag-aralan natin. Remove everything. So, yung pag-plot niya is from pagpataas, pababa din. Hindi eh. Hindi siya ano. So, dapat dito at pag ganon. Ayan. So, meron ka na ring time zone. So, may time zone ka na rin. May zone of ano ka na. So, pwede try natin na ganito. Kasi may ano eh. May background. Tanggalin natin yung background. Ayan. Ayan. So, okay. Ito ba yun? Tingnan natin kung makakabuo tayo ng theories with this one. So, from here to this one. Sa first point. So, kapag siya ay nakagawa ng ganon, nag-break na siyang ganyan, ang TP niya is yon. Ganon ba yon? Ano ba naman? Ganon ba yon? O, so pag nag-break siyang ganon, ang TP niya ganon? We. So kapag nag-TP niya ganon, tapos below siya ng fan, ganyan, below lang siya ng fan. Tapos ang TP mo is this one. Pwede. Pwede naman. Ganon ba yan? Sabihin mo nga sa akin, Slightly Pogi, kung tama ba yung ginawa kong yon. Ano ba tayo ng next example? Tatalunin natin yan si Aaron. Tatalunin natin yan si Aaron sa kakaganyan, sa mga fan shit niya. Ayan, ayan. So ito kunwari, ganito. Ayan. Gawa concept mo. So, let's say na ganyan. Ito yung root ng ano, tapos yung papunta doon. Boom. Ayan. So, pag nag-break siya, ito. So, kapag nag-break siya, hanggang dito lang siya, ganon. So, titignan mo siya. Okay. Okay, parang nagigets ko na. Parang nagigets ko na siya. So, dapat pala, from here, from the root, from the top, so, kapag anong nangyari ganon, pag nag-break siya, yeah. So, ibig sabihin, ito, nag-break siyang ganon. So, ang pasok mo dyan is this one, short. Tapos, ang ano mo is, ang SL mo is just after this line, the 21. Diba? Tama ko? Tapos, 1:2. Uy, pwede, ano? So, magiging ano na siya. So, hahanapan mo siya ng break, ano. Oh! Okay, so hanap tayo ulit ng break. Ayan, so pag ganyan, hanggang kailan kaya siya pwedeng ma-invalidate, di ba? So this is a cross below. Ito, kunwari, this is a cross below. So ito ang pasok. Ito is mali, di ba? Ito is maling ganito, di ba? Ayan. Tapos, ang ano niya is just above the line. Pero ito SL. Pero okay lang. Uy! Ayos na. Mukhang nakikits na natin. Ayos pa. So, let's say na dito tayo papasok. Diba? We're learning. Diba? Yun, alam mo yun? We're learning, guys. Okay, so, from here. Tapos ito. Okay, so ngayon, ayan, kunwari, nandito pa lang tayo sa candle na to. Nag-break siya. Ganyan, nag-break siya. Bang! Break! Yeah, break. Break. Ayan. Okay. Tapos, so ang pasok mo nito is dito. Ang SL mo is just above the ano yan. So, tingnan natin kung, uy! Oo nga, mukhang tama yung theory ko. 1:2. 1:2. Kaso, hindi siya nag 1:2. Pero okay lang. Hindi siya nag 1:2. Benga. Ang galing ko. Nag-gets ko agad. Malupit ako eh. Char. Invalidate siya pag may nag-close candle sa pinaka-bottom. So ito ang nag-invalidate sa kanya. Ito nag-invalidate sa kanya. Okay. So let's say na gagawa tayo ng ganito. We're learning strategies. We're learning strategies. So from the bottom to the top. Ayan, so connect lang natin.
So, another, break. Pwede rin to, no? Long position, ang pasok niyan is the next candle, di ba? Tapos ang SL mo is just below the, then TP ka dito ng 1:2. 1:2. Let's say na yan yung 1:2. So, hindi naman siya nag 1:2, pero okay lang. It's a good pa rin. Okay. Okay. Goods. Goods. Tas mark ulit. Yes! Diba? So, ito, nag-invalidate ulit to. Ang inang strategy to. Let's say na ito yon. Okay, so ito nabuo to. Ito yung naabutan natin. We have the top, we have the bottom. Tapos from here to here, benga. It's a break. Kasi kapag, ang ideal kasi, tama ba? Ang ideal kasi is kapag siya ay umangat dito. Ito yung parang ideal niya kapag yung susundin niya. So ito ang ideal. Magaganyan siya if the trend will continue. Tama ba ko? Ayan. It will stay here. Yun yung doon. It will stay in this zone. Yun yung, alam mo yun? Yun yung, doon. Okay. Tangina parang na yung ko. Anong nangyari sa chart ko? Para na ako mga lods. Bakit ganyan? Para ako umalis na saglit, may laser beam. Kaya nga, may laser beam na eh. Pinag-aaralan na yung strategy ni laser disco. Pinag-aaralan natin yung tinurong strategy sa atin ni Master Slightly Pogi, the master of the fun. The master of the fun. Ayan, so anahin lang natin. Ayos din, Hindi, naman yun. Again, theories kasi involving ito katulad ng ganito, 'di ba? Is hindi mo naman ma-invalidate 'yan eh. Wala yang parang walang theory na go against diyan because alam mo 'yan. So yun yung din kasi yung kailangan mong matutunan na sa trader. Kailangan mong matutong i-justify sa utak mo, 'di ba? So mas madali kang mas madali kang matuto sa mas madali mong i-convince yung sarili mo, 'di ba? Mas yung conviction mo, 'di ba? So skin all. Tanggalin na natin 'yan. Pero okay yung tinuro niyang strategy, 'di ba? So, ang title nitong video na to sa YouTube is All About Fibonacci's The Fibonacci episode. Ayos, Ano pa bang meron dito? Fib resistance fan, Fib time zone. Ito, may Fib time zone na to. Parang ganun din, Parang ito rin yun, Parang yun? Oo, kasi para nga naman siyang Fibonacci na may time zone. May limits, di ba? So, di ba? Kaya-kayang makagawa ng EA sa Fib. Oo naman, naman to eh. May definite, may long, may high and low ka naman, tapos may makukompute mo naman yung angle. Kaso, uulitin mo lahat ng angle, di ba? So, alam mo yun? The title, Strategy is Slightly Pogi. Sige, yun ang title. Basta i-share mo, yun ang title. Yun yung title nun. No problem naman. Tapos nag-viral Tapos, sino ba yung Slightly Pogi na yan? Tapos, tuturo kita, sasabihin ko. Ito po, kontakin nyo po siya. Siya po yung may pakananan niyan. Hindi ko nga po alam na may ganyan eh. Hindi ko nga po alam na. Kaya yan, kung gagawin mong EA, because you can get the highs and lows, you can get the length of the time, di ba? Alam mo yun. Nakakahilo si Gabay. Hindi, tulog na ako nun eh. Hindi ko na nakita yun. Yung mga gabi, hindi ko na pinapasukan yun.
Alam mo yun? Yung mga gabi, wala na yun. Ako, ewan ko. Pero okay naman siya. Nag-BE nga lang. Nag-BE yung kagabi. Di ba? Ano, hanggang doon? Hanggang doon binabantayan mo? Huwag mo nang bantayan ba hanggang doon? Matulog ka na. Grabe ka naman, Tomas. Alam, grabe ka naman, Tomas. Matulog ka din. Super talo. Yun lang, di ba? Kapag may ganyan, sabi ko sa'yo, wag mo siya. Pag talo, okay na yun. Tulog mo na lang. Nag-BE yung kagabi. Yung kagabi nag-BE. So, it's a good, ano naman. It's a good trade. Ayan, nag-BE siya kagabi. Ito ba yun? XAUUSD. Ito nga. M5. Ayan, So, umabot naman siya ng BE. Ay, hindi pala. Hindi pala umabot ng BE, mga lods. Ito yung entry. Hindi umabot ng BE ito. May mga ganun talaga. I-accept mo na yan. Kaya ayoko nag-ano eh. Kaya ayoko nag-i-scalp eh. Scalp shit. Ayoko nun. Kaya ayoko nag-i-scalping shit eh. Kasi number one, ano ka doon? Masyado kang involved. Alam mo yon, buong araw ka involved. Alam mo namang unpredictable yan. Tapos you're trying to figure that out the whole day. Diba? Yung high and low nakabangga ng oras sa chart. Example, high and low 12 p.m. doon naka-base P. Pwede. Pwede yun. Kaso, ang problema is that is that a good basis ng 12 to 1 p.m., di ba? Pwede naman yun. No problem yun. Highs and lows ng 12 to 1 p.m., pwede yun. Is that a good strategy? I don't know. Pero kung papasok naman siya dun sa concept ng ng highs and lows, di ba? So, no problem naman, di ba? Nang yung fib line na so okay lang yun, di ba? Papagawa na lang ako sa November botching. Totoo. Nakakapagod. DM na lang kita. Huwag mo na sa akin magpagawa. Kay Slightly Pogi ka magpagawa. O kaya kay MB. Ayan. Kay MB. Ayan. O kaya kay... Wala akong mga students ngayon dito masyado. Pero ayan, kay MB. Tsaka kay diyan magpagawa. Diba? Oo, magagaling na yan. Siguro kay si Slightly Pogi parang Wala, may 1 month ka na ba sa course? May 1 month ka na ba doon? Kung si MB kasi ever since yan. So si MB muna ang i-recommend ko, ha. Wag kang magtampo, Slightly Pogi, ah. Si MB kasi matagal ko ng yan, 'di ba? Matagal ko ng student yan. So tapos na rin yan, marami na rin yang sumasagot na rin yan ng mga tanong sa Discord ng mga technical questions, 'di ba? So, ayan, si Michael na lang ang tanungin mo. Ito si Michael. Comment ka nga, MB. Michael. Itong ewan kung paano niyo nagawa yan sa pangalan niya pero comment ka nga MB, comment ka lang. Press 1. Press yan, diyan na lang magpagawa. Yan, diyan na lang magpagawa kay MB. Yan. Papagawa ka pa sa akin, mahal-mahal ko maningil. 18,000 minimum ko. Tapos ang igagawin ko lang sa'yo, martingale. Gagawan lang kita ng EA. Kasi ang papagawa mo, scalping eh. Di ba? So, ibig sabihin nun, yung magulo pangalan. Yung magulo, tag dito, yung magulo pangalan para Usap tayo Discord pag nagka-budget. Let's go, kaibigan. Kung kasi mag-aaral ka na lang, ayun yung nare-recommend ko, mag-aaral ka na lang ng number 1, makakamura ka pa, tapos number 2, baka madali lang yung strategy mo, baka kayang-kaya mo, di ba? Usually, ganun yung nire-recommend ko na. Lalo na kapag yung narinig ko, dati ganun. Kasi dati, tumatanggap pa ako eh. Parang last year, tumatanggap pa ako ng yung out of nowhere talaga na pagawa, di ba? So ang mangyayari doon,
pwede mong sabihin doon sa ano, sa mismong magpapagawa is mag-enroll ka na lang kaya para ano, tawag dito, mag-enroll ka na lang kaya para ano, ikaw na yung gumawa ng sarili mong EA, di ba? Tapos mas magagawa ka pa, mas marami ka pang ano, di ba? So usually kasi kapag nagpagawa yung ganyan, tas na-disappoint, di ba? Magiging mitya pa ako, magiging mitya pa yung developer ng iyong pag ano, pag totoo naman, tama naman yung ginawa. Yun ang problema tama naman yung ginawa, tapos ano, hindi lang talaga niya na ayos ng maayos, di ba? So, I mean, sablay talaga yung concept, di ba? Yun ang problema, di ba? Yun ang masaklap, alam mo yun. So, di ba? O kasi sumama ka na lang at umano ka na lang, di ba? Yun lang. Kailangan mo talaga sumali. Yun yung ano mo doon. Maraming proven dyan. Marami nang umano doon. Pero, matututo kasi mag-evaluate doon ng results eh. Di ba? Kasi pwede ka naman pakitaan ng maganda talaga ng mga results. Di ba? Actually, pwede nga pwede kang pakitaan ng 100 to 1 million na results eh. Alam mo yun? 100 USD to 1 million USD na result. So, pero, hindi yun, will you, gagamitin mo ba yun? Siyempre hindi, di ba? Yun yung mga matututunan mo din sa course na paano ba kumuha ng mag-filter ng maayos na results ng di ba? So, Getchlings. Do you get it? Do you get it? Don't you? Across the water. Ay. Sure kami hindi sure kami hindi ka maloloko ng mga EA. Yun lang ang problema, di ba? Yun yung ay nako. The more na kailangan mo mag-enroll sa course kasi yun ang hinahanap mo. Ready-made and proven, di ba? Ready-made and proven, di ba? Alam mo yun? So, patay tayo dyan. Welcome back on this module. Tapos, this module. Tapos tatawa. Yun lang ata nakukuha mo sa course eh. Patay. Walang natututunan sa course ko to. Yun lang. Gagawin ko na mas professional na. Gagawa ko na mas professional na version. Tapos ganito yung gagawin ko. Pakita ko sa inyo. Mas okay ba to? Kasi ayoko na rin magsalita masyado. Pero parang kailangan eh. So, ito. What is algo trading? Ayan. So, kanwari, maglagay lang tayo ng text. Ayan. Ito, pakinggan nyo to pakinggan nyo. These algorithms are programmed to execute trades based on predefined criteria such as price, timing, and volume. The main advantages of algorithmic trading include speed, accuracy, and the ability to handle volumes of data more efficiently than human traders. Key concepts in algo trading. Gusto niyo ba ganyan? Execute trades in milliseconds, which is crucial in markets where prices can change rapidly. Precision, algorithms can execute trades exactly as programmed. Gusto niyo ba yung ganyan? Backtesting algo trading strategies can be tested on historical data to evaluate Nangaasar yung module. Lagi ako tinatawa. Risk management. Algorithms can be programmed to include risk management rules such as stop loss orders to minimize potential losses. Gusto niyo ba ng ganon? Ano mas gusto niyo? Yung natural lang o ganito? Di ba? We can do it like this. HFT, a subset of algo trading where large Di ba? Ang pangit. Pero ginagamit ko siya para sa pag-aaral ko eh. So, very, very effective. Very nice and very effective. Nanalakas. Nanalakas na nga asawa. Ay, nako. Pero I am trying to revise that. Nasa list of nasa to-do list ko yun. So, ayun. To-do list pa lang. Pero, dami ko kasing ginagawa, guys. Medyo dami akong ginagawa. Pero, nakapila naman. Alam mo yun. Nakapila, ano naman. So, chillax, relax, and, alam mo yun. Huwag masyadong,
malapit na rin. Bala ko naman within the year, maano siya, mapalitan ng all new, 'di ba? Na all new that's mas professional. Kasi ang vision ko nito, guys, is maging the only accredited na trading school. So, yun yung parang goal ko doon. Nung tinignan ko yung requirement ni Ched, kailangan may may what do you call this? Curriculum, 'di ba? Mayroon kang ano. So, madali lang naman 'yon. And yun pa yung isa doon, kailangan someone is at a caliber of teaching, 'di ba? So, to be able to teach kasi na sa academe, to be a professor sa academe, you need to have a masteral. That's why yun yung parang ginugol ko. So after the masteral, yun, pwede na akong mag-apply. Pag nag-apply ako, edi palag-palag, di ba? Ano mo yun? Because learning will still be at the academes, di ba? So, linis ng ahit natin today. Yan ang mukhang accredited. Accredited teacher ba pag ganyan? Linis ng ahit. Oo nga oh. Diba? Shout out sa Razer ko na 6 na taon na sa akin. 6 na taon na ba? 6 na taon na sa akin yung Razer ko di ba? Hindi registered yung kay sayang nga Kasi walang MA in finance yun sa kanila. So I don't know, wala ring So sayang nga di ba? Yun nga yung parang doon, dapat talaga may someone na alam mo yun. So tapos, rin siya, maging accredited din siya as ay finance. Kasi, ang tinatarget ko isa pa yung sa tinatarget ko, kasi yung tinuturo na maging technical analyst, mali lahat yun. Kainis. Naiinis ako doon sa concept nila ng technical analysis. Di ba meron pa-certificate yun? May pa-certificate, mali yun. Nakakainis. I mean, hindi dapat yun yung, di ba na-explain ko nga kanina? Di ba, kung ano ba dapat ang fundamentals, ano ba dapat ang technicals, di ba? So, ayun. Tapos, ang ituturo sa'yo doon, how to be a technical analyst, kung paano mag-drawing sa charts. The heck? Yun yung, makikita mo kasi that's how shallow, yung ganun doon. Kaya, kailangan talaga may mag-step in na parang someone in the parang academe world. Ako, gusto ko sanang ako yun, pero hindi pa kasi ako qualified, di ba? So, pa-qualify muna tayo. And muna. Chart. Dapat charting analysis lang. Dapat yun, drawing 101. Drawing 101. Yung technical analysis na certificate, dapat drawing 101 yun. So, sobrang incomplete nung yun, to be a quote technical analyst. Alam mo yun? Sauce. Walang kahit technical means you put it in numbers Di ba? Di ba? Yung analysis, kaya ang hirap kapag yung someone na hindi knowledgeable about how finance work talaga, yung naggaganon, di ba? Kaya nga naiinis ako Kaya isa yun sa mga parang kinakainisan ko talaga na alam mo yun. Ay, nako. Yun lang naman. Wala naman Wala naman. Pero yun yung mga goals ko din. Mga goals ko for, no algo. Tapos doon sa no algo, parang magkakaroon ng ng other courses, not only in trading, but also in, analysis, di ba? So, ayan. Parang data science, may magtuturo na rin doon, di ba? Yung maging qualified kang course provider, di ba? Ngayon kasi, online quote-unquote, online tutorial kasi yung parang registration ko. Kasi,
parang hindi pa naman ako pwede. So, ayun yung ano doon. Ayun. Siguro more on tamang terminology, di ba? Ewan ko ba? Yan ang topic natin bukas. Ano natin. Kung sisain natin yung technical analyst course nilang the technical analyst yun yung isisain natin bukas, di ba? Pero ngayon, maraming salamat sa panonood. I hope may natutunan kayo kahit na-restrict tayo. Salamat sa pagstay. 'Di ba? Okay din to pag konti, 'di ba? Hindi tayo masyado yung mas malalalim yung ano, 'di ba? Mas malalalim yung pag-uusapan natin, 'di ba? So, ayun. Maraming salamat sa pagstay. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope that you natuto mag-pibpan. Si Slightly Pogi yun. Siyang sisihin natin dyan sa ano. Anyway, have a great weekend ahead. Sabado pa lang. Ay! Maraming salamat, guys. I hope. Yun. Kita-kits bukas. I hope di na tayo restricted bukas. Babush! My flex. Ay, nako. Bye-bye na.